ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, ginhawa sa 2025. Yan ang pabirong hirit ng netizen na ito matapos niyang i-flex sa social media ang kanyang napanalunan sa raffle. Pero kahit maswerte na madalas nabubunot ang pangalan, ang problema, puro electric fan ang kanyang natatanggap. Ang nakakaaliw na reklamo ng uploader, tutukan sa trending report ni Millie Borja. Naaliwan ng isang TikTok video ng lalaking ito na maswerteng nabunot sa raffle. Pero kaiba sa madalas na reaksyon ng ilan kung saan masaya sila sa naiuwing premyo, hindi napigilan ng uploader na si JJ Ports na magreklamo. Paano ba naman kasi? Puro electric fan ang natanggap nito. Sa unang bahagi ng video, makikita pa kung paano magpasalamat ang uploader. First time manalo sa raffle. Sunod-sunod. Mukhang giginhawa ang pamumuhay namin ngayong 2025. Ramdam na ramdam ko na ang ginhawa ngayong 2025. Ngunit sa katagalan, dito na makikita ang bilang ng mga electric fan na kanyang napalalunan. Mula sa malaking fan hanggang sa mini version. Bakit naman puro electric fan ang napanalunan namin? Hoy! Hirit tuloy nito. Sana next time, refrigerator naman ang kanyang matanggap. Sa comment section ang isang ito, may suggestion pang i-trade ni JJ ang nakuha nitong mga electric fan sa isang Facebook group. Meron ding nakarelate sa video, pero ang kanya naman, mga double burner. At ang isang ito, gamot naman ang natanggap. Biro niya tuloy, may gamot na, sakit na lang ang kulang. Ang post umabot na sa higit 1 million views at 100,000 hearts sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating sunod na viral story, mahalaga na sa murang edad pa lamang ay matutunan ng mga simpleng first aid, lalo na sa panahon ng pangangailangan o sakuna. Gaya na lamang ng heroic act ng binatang ito mula sa Baguio City na hindi nag-atubiling bigyan ng paunang lunas ang isang matandang lalaki na inatake sa puso. Ayon sa ospital, kung hindi dahil sa mabilis na aksyon ng binata ay baka natuluyan na ang nasabing matanda. Kung paano nga ba ito natulungan ni JC, alamin sa trending report ni James Galange. Isang heroic act ang pinamalas ng binatang ito mula Baguio City matapos walang atubiling tinulungan ang isang 64-year-old heart patient nang bigla itong atakihin sa puso. Dali-dali kasi nitong binigyan ng cardiopulmonary resuscitation o CPR ang naturang matanda na parabang eksperto sa murang edad pa lamang nito. At ayon sa mga medical responders, dahil sa malubhang kondisyon ng matanda, kung hindi dahil sa mabilis na aksyon ng binata, ay baka tuluyan na itong binawian ng buhay. Dagdag pa ng isang nurse, kritikal ang pagbibigay ng paunang lunas, lalo na't kung buhay ang isinasalba at hindi ito natural para sa isang binata. Kilalanin si Juan Carlos Sumbad o mas kilala sa tawag na JC, 16 anyos at isang estudyante sa Special Education o SPED na dito natutunan ang pagbibigay ng CPR sa ilalim ng School Disaster Emergency Response Program. Hinangaan naman online ang naging heroic deed ni JC at sana'y marami pa raw na mga kabataan ang maging katulad niya. Komento naman ng isa, sana raw ay kabilang na rin sa mga itinuturo sa paaralan ang pagbibigay ng basic life support at mahalaga na sa murang edad pa lamang ay matutunan na ang mga itong bagay. Samantala, ayon naman sa Philippine Cardiology Society, patuloy nitong isinusulong na mapabilang ang CPR sa K-12 curriculum sa ilalim ng Republic Act 10871 o ang Samboy Lim Law na ipinangalan sa dating basketball player na dati na rin nag-agaw buhay dahil sa puso noong 2015. Layo ng batas na mas gawing handa at responsable ang mga mamamayan, lalong-lalo na sa pag-aalaga ng kanilang mga sarili at maging sa pagtulong sa kapwa. Dagdag pa ng ahensya,
isa umanong testamento ang naging heroic act ni JC na dapat maging handa ang bawat isa sa anumang uri ng sakuna at baka sa susunod, ikaw na ang malagay sa ganitong uri ng sitwasyon. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending na kwento, sinong mag-aakalang higit isang dekada nang nakalipas mula nang mauso ang Giyomi craze? Sa trend kasi na ito noon, di kailangan ng pangmalakasang dance moves, kundi hand gestures lang at magpa-cute on cam. Kaya naman, kung isa ka sa mga Giyomi, for sure, major throwback feels ang hatid sa'yo ng trending video na ito. Tampok ang magkakapatid na ni-recreate ang kanilang Giyomi entry noong 2013. Panoorin yan sa trending report na ito. Major throwback feels ang hatid ng magkakapatid na ito sa netizens. After 11 years kasi, ni-recreate nila ang kanilang entry sa viral Giyomi song. Ito sila noong 2013. At ito na sila ngayon. O, diba? Bongga rin ang glow up ng magkakapatid. Ayon sa uploader na si Christian Balberan, nang bumisita sa tahanan ng kanilang tita nitong nagdaang holidays na isipang gawin ang kanilang tila updated version sa Giyomi craze. Di naman nakaligtas sa matatalas na mata ng netizens, abay, naroon pa rin daw ngayon ang painting na nasa 2013 video. Habang after a decade, green pa rin daw ang color ng kortina. At eto, #challenging dahil may nag-request pang gawin daw nila ulit ito after 11 years. Habang may nagsabi namang mas nagmukha na raw bunso yung nasa gitna. Sa ngayon, pumalo na sa halos 700,000 ang views ng viral video na ito. 2013 ang ilabas ng South Korean indie singer-songwriter na si Harry ang kantang Giyomi na nangangahulugang cute person batay sa Korean internet slang. At ilan nga sa mga Pinoy celebrity na hindi rin nagpahuli sa Giyomi craze noon ay sina Yeng Consentino, Alodia Goshing Fiao at Heart Evangelista, kasama sina Chris True at ang comic duo na Moy Moy Palaboy. Para sa ating sunod na viral story, ang mga nagmamaneho at sumasakay sa motor ay nangangailangan ng dobling pag-iingat dahil madalas sila pa ang lapitin ng mga aksidente sa daan. Gaya na lamang ng rider na ito sa isang viral video na gumawa ng mano-manong version ng fasten your seatbelt para sa pasahero niya na tila lasing. Naihatid naman kaya ng rider ang kanyang sakay ng ligtas? Ang buong kwento tutukan sa report ni Rose Bobiera. Kaninang magkahalong reaksyon mula sa mga netizen ang viral video ng isang pasahero na sakay ng isang motor na nakatali ang katawan sa kanyang rider habang bumabiyahe. Sa video na inupload ni Benji Penalosa na nakapost sa Facebook page ng Visor, kita ang lalaki na nakaangkas sa likuran ng rider at agaw pansin sa video ang lubid na nakagapos dito paikot sa katawan ng nagmamaneho ng motor. Mapapansin ding tila walang lakas ang pasahero na kumapit sa rider o sa anumang bahagi ng motor para suportahan ang sarili. Ayon sa kwento ng rider, nakakatulog na umano ang lalaki dulot ng sobrang kalasingan, kaya niya ito itinali para masiguro na hindi ito mahuhulog. Marami ang nagpahayag ng pagsaludo sa rider sa malasakit nito sa kanyang pasahero. At bagamat may ilang biruan din sa comment section, marami ang nabahala at nag-alala para sa pasahero na pinahayag kung gaano ito kadelikado. Dapat ay nag-taxi o nag-book na lamang daw ito sa mga ride-hailing application, sabi ng marami. Marami rin ang nagpaalala na dapat maging responsable sa pag-inom at uminom lamang ng kaya ng kapasidad. Ayon nga sa caption ni Benji, pag umiinom ay dapat nagtitira ng pang-uwi. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, pinangangambahan ng marami ang artificial intelligence o AI dahil sa mga posibleng banta nito
sa kabuhayan at kaligtasan ng tao. Pero sa kabila niyan, hindi may tatanggi na marami rin itong pakinabang tulad na lang ng inilunsad na AI-based weather model. Ipinagmamalaki lang naman kasi nito ang kakayahang maglabas ng weather forecast para sa susunod na 15 araw. Ang buong detalye ibabalita ni Arnold Herrera. Sa mundo ng weather forecasting, the future is now. Umaarangkada ngayon ang isang artificial intelligence-based weather model na may kakayahang maglabas ng ulat panahon para sa susunod na 15 araw sa loob lamang ng 8 minuto. Malayong-malayo ito sa kasalukuyang model na ginagamit na umaabot naman ng ilang oras. Ayon sa Google Lab, malaking tulong ang GenCast weather model sa pagliligtas ng buhay ng mga tao sa gitna ng tumitinding epekto ng climate change. Sa katunayan, naungusan na ng GenCast ang European Center for Medium Range Weather Forecast o ECMWF na siyang itinuturing na global benchmark sa naturang larangan. Paliwanag ng Google DeepMind, creator ng GenCast, higit 97% na mas precise ang mga forecast na inilabas nito kumpara sa ECMWF simula nang ikumpara ang dalawang models mula pa noong 2019. Sinubok ang naturang model gamit ang 4 na dekadang datos ng temperatura, bilis ng hangin mula 1979 hanggang 2018. Dito lumabas na mas angat ang GenCast sa lahat ng aspeto laban sa kasalukuyang sistema pagdating sa extreme weather conditions. Naniniwala naman si ECMWF Chief Lawrence Rabier na isang malaking hakbang ito para sa pagpapaunlad ng weather forecasting systems ng mundo. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. At sa ating huling viral story, unconditional love. Pinatunayan ng isang lola mula China na hindi mo kailangan maging kadugo ang isang tao para ituring itong anak. Dahil sa loob ng ilang taon, umabot na sa 38 sanggol ang kanyang inampon at inalagaan. Bukod pa ang kanyang sariling 5 anak. Ang motherly act na yan ni Lola tutukan sa trending report ni Rovic Manuel. Ang pagiging ina ay puno ng sakripisyo, ngunit hindi matatawaran ang pagmamahal. Tulad na lamang ni Lola Tang Kaiying mula sa China na pinatotoo na hindi mo kailangang magsilang upang ituring ang ibang tao bilang iyong anak. Dahil sa loob ng ilang taon ay umampon ang 88-year-old retired hospital cleaner ng 38 sanggol sa kabila ng pagkakaroon na ng 5 anak. Nagsimula si Lola sa kanyang tila naging misyon noong 1982 kung saan edad na 46 ay sinagip niya ang isang inabandonang sanggol sa isang railway na nakabalot lamang sa cotton coat. Makalipas naman ang ilang taon ay nakakita ulit ito ng inabandonang sanggol sa ospital kung saan siya nagtatrabaho hanggang sa nagtuloy-tuloy na ito na umabot na ng 38. Noong una ay hindi ito maintindihan ng kanyang asawa at lalo't hindi ganoon kalaki ang kanilang kinikita sa pagtatrabaho. Ngunit mas nangibabaw ang determinasyon ni Lola na iligtas ang mga sanggol at bigyan sila ng isang normal na buhay. Dahil sa heroic acts ni Lola ay nominado ito sa National Moral Model sa China na isa sa highest honor para sa moral excellence na ginagawad sa mga mamamayan dito. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din po kayong mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itag nyo na rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan po ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and a Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at i-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ako po si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.